Maligayang pagdating sa Filipino love stories. Dito natin isinasalaysay ang mga kwentong puno ng pag-ibig, sakripisyo, pagkakamali, at pag-asa. Bago natin umpisahan, please huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe upang lagi kang updated sa aming mga bagong kwento. Ito ang kwento ni Luna at Jiro. Akala niya babalik siyang reyna, pero pinababa muna siya sa pinakailalim. Hindi niya alam, sa pagbagsak na iyon, doon niya makikilala ang lalaking magpapabago ng lahat. Tahimik ang loob ng sasakyan habang dahan-dahang umaandar palabas ng airport. Nakatingin ang babae sa bintana, nakapatong ang noo sa malamig na salamin. Pinagmamasdan ang pamilyar ngunit matagal ng iniwang lungsod. May halong pananabik at kaba ang tibok ng kanyang dibdib. Ilang taon din ang lumipas. Ilang taon na puro ibang bansa, ibang wika, ibang mundo. Sa isip niya, malinaw ang inaasahan. Pag-uwi niya, tatapusin na ang paghihintay. Pag-uwi niya, oras na para akuin ang posisyong matagal ng inihahanda para sa kanya. Siya ang nag-iisang anak. Siya ang tagapagmana. Siya ang susunod na CEO ng kumpanya ng kanyang ama. "Ma'am, papunta na po tayo sa bahay," mahinahong sabi ng driver habang nakatingin sa rearview mirror. Tumango ang babae, bahagyang ngumiti. "Salamat po." Tahimik ulit ang sasakyan. Sa loob-loob niya, iniisip niya ang ama. Kung gaano ito kaseryoso, kahigpit pero patas. Kung gaano niya pinangarap ang araw na ito, ang araw na tatayo siya sa harap ng board, hindi bilang anak, kundi bilang leader. Pagdating sa mansyon, sinalubong siya ng mga tauhan. May ngiti, may galang, may pagkamangha. Ngunit hindi niya iyon gaanong pinansin. Diretso siyang pumasok, diretsong umakyat sa opisina ng ama. Nasa loob ang lalaking matagal na niyang hinangaan at kinatakutan sa parehong dahilan. "Pa," tawag niya, diretso ang tindig. "Nandito na ako." Tumingala ang ama mula sa mga papeles. Hindi ito ngumiti agad. Pinagmasdan niya ang anak mula ulo hanggang paa. Parang sinusukat, parang tinitimbang. "Umuwi ka na pala," sabi ng ama. Mababa ang boses. "Opo," sagot ng babae. "Tapos na po ang pag-aaral ko, ready na ako." May maikling katahimikan. Inilapag ng ama ang hawak na folder. Tumayo ito, lumapit sa bintana, saka humarap muli sa anak. "Hindi, pa," diretsong sabi ng ama. Nanigas ang babae. "Ano pong ibig na niyo sabihin? Hindi pa?" tanong niya. Pilit na kalmado. "Hindi ka pa handang maging CEO," sagot ng ama. Walang paligoy-ligoy. Biglang sumikip ang dibdib ng babae. "Pa, ilang taon akong nag-aral sa abroad. Business management, finance, leadership." "Alam ko," putol ng ama. "Ako ang nagpadala sa'yo ron." "Kung ganon, bakit?" Hindi na napigilan ng babae ang frustration sa boses. Huminga ng malalim ang ama. "Dahil ang pagiging CEO ay hindi lang natututunan sa libro." Lumapit ito ng isang hakbang. "Kailangan mong magsimula sa ibaba." Parang may sumabog sa loob ng babae. "Sa ibaba?" ulit niya. "Pa, anak mo ako." "At dahil anak kita," mariing sagot ng ama, "mas lalo kitang hindi ilalagay sa itaas ng hindi ka handa." Tahimik ang silid. "Bago ko narating ang posisyon ko," patuloy ng ama, mas mabigat ang boses. "Pinagdaanan ko ang bawat trabaho sa kumpanyang ito, mula sa simpleng empleyado hanggang sa pinakamataas." Napailing ang babae. "Ibig sabihin, gusto niyo akong maging empleyado?" "Oo," sagot ng ama. "Ordinaryong empleyado, walang makakaalam kung sino ka." Hindi na napigilan ng babae ang pagtaas ng boses. "Hindi makatarungan to!" "Makatarungan to!" sagot ng ama. Hindi rin umaangat ang boses, pero mas mabigat. "Kung gusto mong pamunuan ang mga tao,
Kailangan mo munang maranasan ang buhay nila. Tahimik ang babae. Nanginginig ang kamay niya sa galit at pagkadismaya. Kung ayaw mo, dagdag ng ama, pwede kang umalis. Napatingin ang babae sa ama. Kita niya ang seryosong titig, walang biro, walang atrasan. Fine, mahina niyang sabi. Gagawin ko. Kinabukasan. Unang araw niya bilang empleyado, naka-plain blouse siya, walang designer bag, walang driver na naghihintay sa labas. Nakapila siya sa lobby, kasama ang iba pang bagong hires. Grabe, ang dami natin, bulong ng isang babae sa likod. Napabuntong hininga ang babae. Mainit, maingay, mabagal ang pila. Bakit ba ang tagal? Iritang sabi niya. Hindi sinasadyang medyo malakas. Napalingon ang ilang empleyado sa kanya. Arte? Bulong ng isa. First day pa lang reklamo na? Bulong ng isa pa. Narinig niya iyon. At lalo siyang nainis. Pagpasok niya sa department, ibinigay agad ang trabaho. Files, reports, deadlines. Ma'am, Miss? Sabi ng supervisor. Pakibasa po muna to. Tiningnan ng babae ang papel. Ito lang? Nagkatinginan ang mga empleyado. Excuse me? Tanong ng supervisor. Wala. Sagot niya. Pilit na ngumiti. Lumipas ang oras. Masakit ang ulo niya. Hindi niya maintindihan ang sistema. Lahat ay may sariling galaw, sariling ritmo. At doon niya unang napansin ang lalaki. Nakaupo ito sa kabilang mesa. Simple lang ang suot, walang arte, tahimik magtrabaho. Pero may kakaibang aura, kalma, pero alerto. Nang malaglag ang hawak niyang folder, ito ang unang tumayo. Sandali! Sabi ng lalaki, pinulot ang mga papel. Mukhang hindi ka pa sanay. May ngangdi sa labi nito. Hindi mapang-asar, pero may bahid ng biro. Hindi ko kailangan ng tulong. Mabilis na sagot ng babae. Tumango ang lalaki. Sige, pero next time, hawakan mo ng maigi. Napanganga ang babae. Excuse me? Ngumiti ang lalaki, bahagyang tumawa. Relax, first day mo pa lang. Inirapan niya ito. At ikaw, sino ka ba? Ako? Tanong ng lalaki, itinuro ang sarili. Empleyado lang din, katulad mo. Hindi mo ba alam kung sino ako? Tanong ng babae, hindi napigilan ang yabang. Umiling ang lalaki. Dapat ba? Nanahimik ang babae. Sa unang pagkakataon, may taong hindi natitinag sa tono niya. Habang papalayo ang lalaki, narinig niya itong magsabi, By the way, welcome sa ibaba. Napakuyom ang kamay ng babae. Sa isip niya, galit na galit siya. Pero sa kung anong dahilan, may kakaibang pakiramdam. Hindi niya alam na ang lalaking iyon, ang tanging hindi umiiwas, hindi natitinag at hindi sumusuko sa kaartihan niya. Ang magiging sentro ng pinakamahirap na desisyong haharapin niya. At hindi pa niya alam na ang unang araw na ito ay simula pa lang ng lahat. Maaga siyang dumating kinabukasan. Mas maaga kaysa sa gusto niya. Mas maaga kaysa sa nakasanayan niya noon. Nakatayo siya sa tapat ng gusali. Hawak ang kape na hindi niya gusto ang lasa, pero iniinom niya pa rin. Plain. Walang sugar. Walang milk. Ganito pala ang kape ng mga tao rito. Bulong niya sa sarili. Bahagyang nakasimangot. Pagpasok niya sa opisina, ramdam na agad niya ang mga matang sumusulyap. Hindi lantaran. Hindi rin palihim. Yung tipong kilala ka na, pero hindi ka gusto. Siya yung maarte kahapon, di ba? Bulong ng isang babae sa likod. Reklamo agad sa pila, sagot ng isa pa. Narinig niya lahat. At mas lalo lang siyang nainis. Umupo siya sa mesa niya, inayos ang bag, binuksan ang computer. Ilang segundo pa lang ang lumipas, lumapit na ang supervisor. Miss, sabi nito, neutral ang boses. Pakisubmit po yung report na binigay ko kahapon bago mag-alas 10. Napatingin siya sa oras. Alas 8 pa lang. Report? Tanong niya. Hindi ba bukas ang deadline?
Umiling ang supervisor. Kanina po yung update. Napabuntong hininga siya, halatang hindi natuwa. Sige po. Pag-alis ng supervisor, pinindot niya ang keyboard. Ilang minuto, wala pa rin. Hindi niya maintindihan ang system. Iba ang proseso, iba ang format. Bakit ang gulo? Pabulong niyang reklamo. Kung tinitigan mo lang yan, biglang may nagsalita sa tabi niya. Hindi talaga gagalaw. Napalingon siya. Ang lalaki. Yung kahapon. Nakatayo ito sa tabi ng mesa niya, may hawak na folder, may nakakalukong ng ngiti. Hindi kita tinawag. Mataray niyang sagot. Hindi rin ako humingi ng permiso. Sagot ng lalaki. Kalmado pa rin. Pero mukhang kailangan mo ng tulong. Hindi ko kailangan ng tulong. Sabay sabi ng lalaki, tinuloy ang linya niya. Oo na, alam ko. Inirapan niya ito. Napakaipal mo. Ngumiti ang lalaki. At ikaw naman, napakaprangka. Tumango siya. Salamat sa obserbasyon. Sumandal ang lalaki sa mesa. Ganito yan, yung template nasa shared drive, hindi local. Napatingin siya sa screen. Ha? Tumawa ang lalaki. Mahina. Kaya pala. Excuse me? Iritadong tanong niya. Wala, sagot nito. Halata lang na bago ka. Tahimik siyang napikon. Pero kahit ayaw niya, sinunod niya ang sinabi ng lalaki. Ilang click lang, lumabas ang template. Nanahimik siya. Okay, sabi ng lalaki. Ganyan? Hindi siya nagsalita. Walang anuman, dagdag ng lalaki, sabay talikod. Sandali, bigla niyang tawag. Lumingon ang lalaki. Oh? Salamat, mahina niyang sabi. Halos hindi marinig. Ngumiti ang lalaki. Welcome? Lumipas ang oras. Nakapag-submit siya ng report. Sakto sa oras. Hindi perfect, pero pasado. Nang tanghali, naglabasan ang mga empleyado para kumain. Tumayo siya. Inayos ang bag. Saan ba kumakain dito? Tanong niya sa hangin. Sa pantry, sagot ng isang babae. Walang tingin sa kanya. Pagdating niya roon, halos puno na ang mga upuan. May mga grupo. May nagtatawanan. May nagkukuwentuhan. Walang tumawag sa kanya. Naghanap siya ng bakanteng upuan. Wala. Napabuntong hininga siya at tumayo na lang sa gilid. Dito, biglang may nagsalita. Ang lalaki ulit. Hinila nito ang upuan sa tabi niya. Umupo ka. Tumingin siya sa paligid. Sigurado ka? Hindi naman reserved, sagot nito. At hindi ako nangangagat. Umupo siya, dahan-dahan. Tahimik silang kumain sa unang minuto. Alam mo, sabi ng lalaki habang nagsusubo, kung ganito ka lagi, maiirita talaga sila sa'yo. Napatingin siya sa kanya. At bakit parang kasalanan ko? Hindi kasalanan, sagot ng lalaki. Adjustment. Hindi ako sanay, diretsong sabi niya. Halata, sagot ng lalaki, sabay ngiti. Napaikot ang mata niya. At ikaw, sanay ka bang mang-asar? Oo, sagot nito agad. Pero may limit. Napangiti siya, bahagya lang, halos hindi halata. By the way, sabi ng lalaki, hindi ko pa alam pangalan mo. Saglit siyang nag-alinlangan. Relax, putol ng lalaki. First name lang, hindi ko kukunin ang ATM mo. Okay, sagot niya. Ako si... Napahinto siya. Hindi siya sanay magsabi ng pangalan dito. Hindi siya sanay maging walang titulo. Huminga siya. I'm Luna. Isang maliit na kasinungalingan. Isang simpleng pangalang mas madaling itago. Ngumiti ang lalaki. Luna, bagay. Bakit? Tanong niya. Maikli, sagot ng lalaki. Diretso. Napakunot ang noo niya. Ikaw? Saglit na tumahimik ang lalaki, saka nagsabi, Ako si Jiro. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya hindi rin iyon ang tunay na pangalan. Kinahapunan, nagkamali siya sa isang task. Hindi maliit, hindi rin biro.
Napatawag siya sa meeting room. "Bakit malito?" tanong ng supervisor. May halong inis. "I follow the instructions," sagot niya. Nanginginig ang boses pero pilit na matatag. "Hindi sapat ang sinunod mo," sagot ng supervisor. "Dapat inintindi mo." Tahimik ang silid. At bago pa siya makapagsalita, "Sir," biglang may nagsalita. Ang lalaki. Si Jiro. "Nakita ko po yung file," sabi nito. "Hindi po malinaw yung instructions kahapon. Ako rin po ang unang nagkamali roon." Napalingon ang lahat. Napatingin siya kay Jiro. Gulat. Nalito. At bahagyang naapektuhan. "Kung ganon," sabi ng supervisor, "pakiayos niyo pareho." Tumango si Jiro. "Opo." Paglabas nila ng meeting room, huminto siya. "Bakit mo ginawa yon?" tanong niya. "Alin?" tanong ni Jiro. "Yung pagsalo," diretsong sabi niya. "Hindi mo naman kasalanan." Sumandal si Jiro sa pader. May mga laban na hindi kailangang ipanalo mag-isa, tahimik siya. Tsaka, dagdag ni Jiro, nakangisi, nakakatawa ka kapag galit. Napa-wow siya. "Talaga?" "Oo," sagot ni Jiro. "Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin sa iba." Hindi niya alam kung bakit, pero sa unang pagkakataon mula nang bumalik siya sa Pilipinas, hindi niya naramdaman na mag-isa siya. At habang papalubog ang araw sa labas ng bintana ng opisina, isang simpleng katotohanan ang unti-unting nabuo sa isip niya. Sa mundong hindi niya kabisado, may isang taong handang maghintay, magturo at tumayo sa tabi niya. Hindi bilang amo, hindi bilang tagapagmana, kundi bilang kapantay. Lumipas ang mga araw at unti-unting naging rutina ang pagod. Hindi na bago kay Luna ang masakit na likod, ang nanlalambot na balikat, at ang pakiramdam na parang laging may kulang sa ginagawa niya. Sa tuwing uuwi siya, bagsak agad sa kama. Wala nang lakas para magbukas ng social media. Wala nang gana para magreklamo, kahit gustong-gusto pa rin niya. Pero sa opisina, iba ang usapan. "Luna, pakicheck to." "Luna, pakisubmit bago mag-3:00. "Luna, bakit kulang yung attachment?" Sa bawat tawag ng pangalan niya, ramdam niya ang bigat. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa paraan ng pagsasabi. Mabilis, diretso, walang lambing, walang konsiderasyon. "Hindi ba nila alam na bago pa lang ako?" Pabulong niyang reklamo habang inaayos ang files. "Alam nila," sagot ng boses sa tabi niya. "Kaya nga ganyan." Napalingon siya. Si Jiro. Nakasandal ito sa mesa niya, may hawak na papel, kalmado gaya ng lagi. "Ang bait-bait mo magsalita," irap ni Luna. "Parang kasalanan ko pa." Ngumiti si Jiro. "Hindi kasalanan, pero choice mo kung magpapatalo ka." Tumayo si Luna. "Hindi ako nagpapatalo. Naiinis lang ako." "Same thing," sagot ni Jiro. Sabay kindat. Napasinghap siya. "Ang kapal ng mukha mo. Tibay lang," sagot ni Jiro. "Practice." Hindi niya napigilang mapangiti, kahit sandali lang. Sa sumunod na linggo, mas naging komplikado ang mga gawain niya. Hindi na lang simpleng encoding. May coordination na. May calls, may follow-ups. At doon niya mas naramdaman ang pagiging wala sa lugar. "Sorry, can you repeat that?" tanong niya sa phone call. Pilit na maayos ang tono. Sa kabilang linya, may bahid ng iritasyon ang sagot. Pagkatapos ng tawag, napasandal siya sa upuan. "Bakit ba parang kasalanan ko lahat?" "Hindi mo kasalanan," sagot ni Jiro. Nasa likod na pala niya. "Pero kailangan mong matutong huminga." Napalingon siya. "Ha?" "Kalmado," paliwanag ni Jiro. "Kapag kinakabahan ka, lalong gumugulo." "Tingin mo hindi ko alam?" sagot ni Luna, halatang napipikon. Umupo si Jiro sa bakanting upuan sa tabi niya. "Hindi mo ina-apply." Tahimik si Luna. "Ganito," sabi ni Jiro, dahan-dahan. "Next call mo,
Makikinig ka muna. Hindi kasasabat. Isulat mo lang. Tapos? Tanong ni Luna. Tapos saka ka magsasalita, sagot ni Jiro. Isang sentence, diretsong tanong. Napabuntong hininga siya. Parang ang dali pakinggan. Hindi siya madali, sagot ni Jiro. Pero doable. Nang sumunod na tawag, ginawa niya ang sinabi ni Jiro. Tahimik, nagsulat, huminga. At sa unang pagkakataon, hindi siya nataranta. Pagkatapos ng call, tumingin siya kay Jiro. Okay? Ngumiti si Jiro. Kita mo? Hindi niya sinabi, pero may kakaibang saya sa loob niya. Isang hapon, naiwan silang dalawa sa opisina. Overtime, tahimik, ilang ilaw na lang ang bukas. Hindi ka ba uuwi? Tanong ni Luna habang inaayos ang gamit. May tatapusin lang, sagot ni Jiro. Ikaw? Napatingin siya sa oras. Hindi ko pa tapos to. Tumango si Jiro. Sabay na lang tayo. Tahimik silang nagtrabaho. Hanggang sa... Alam mo, biglang sabi ni Luna, hindi tumitingin. Hindi ko akalaing ganito. Kahirap. Alin? Tanong ni Jiro. Magtrabaho dito, sagot niya. Akala ko dati, basta masipag ka okay na. Ngumiti si Jiro. Welcome sa reality. Napailing siya. Hindi ka ba napapagod? Napapagod, sagot ni Jiro. Pero sanay na. Paano? Tanong niya. Sumandal si Jiro sa upuan. Kapag wala kang choice, natututo kang tumayo. Tahimik si Luna. Sa loob-loob niya, gusto niyang sabihin. May choice ako. Pwede akong umalis. Pwede kong tapusin to agad. Pero hindi niya sinabi. Sa halip, tinanong niya. Gaano ka nakatagal dito? 5 taon, sagot ni Jiro. Nanlaki ang mata ni Luna. 5 taon? Dito ka lang? Oo, sagot ni Jiro. Hindi lahat umaakyat. Hindi ka ba naghahangad ng mas mataas? Tanong niya. Ngumiti si Jiro, ibang ngangiti. Hindi biro, hindi asar. Hindi lahat ng tagumpay, sabi niya. Nasa posisyon. May kung anong tumama sa dibdib ni Luna. Kinabukasan may maliit na gulo sa department. May file na nawala. May sisihan. May tensyon. At tulad ng inaasahan, si Luna ang huling humawak, sabi ng isang empleyado. Napalingon ang lahat sa kanya. Hindi ako yon, depensa niya. Sinubmit ko yon kahapon. Sigurado ka? Tanong ng supervisor. Nanlamig ang kamay niya. Bago pa siya tuluyang mabalisa, Sir, nagsalita si Jiro. Nasa system pa po yung file. Hindi po nawawala. Mali lang po yung filter. Binuksan ni Jiro ang screen. Ilang click lang. Lumabas ang file. Tahimik ang lahat. Pasensya na, sabi ng supervisor. Proceed. Pagbalik nila sa mesa, humarap siya kay Jiro. Hindi mo kailangan gawin yon, sabi niya. Tumingin si Jiro sa kanya. Pero ginawa ko. Bakit? Tanong niya. Saglit na tumahimik si Jiro bago sumagot. Dahil ayokong masanay kang mag-isa. Hindi niya alam kung anong isasagot. Hindi biro, hindi asar, hindi kulitan. Totoo. At sa sandaling iyon, may unti-unting bumuka sa puso ni Luna. Isang damdaming pilit niyang ikinukubli. Hindi pa pag-ibig. Hindi pa sigurado. Pero sapat para maramdaman niyang may taong handang manatili. At sa dulo ng araw na iyon, habang sabay silang naglalakad palabas ng opisina, napansin niyang hindi na siya nagmamadaling umuwi. Lumipas ang ilang linggo. Kung dati ay puro reklamo ang laman ng isip ni Luna tuwing papasok sa opisina, ngayon ay may halong pag-aalinlangan na. Hindi dahil biglang gumaan ang trabaho, hindi pa rin. Pareho pa rin ang dami ng emails, deadlines at utos. Pareho pa rin ang pagod. Pero may nagbago. Si Jiro. Hindi man niya aminin, naging parte na ng araw niya ang presensya ng lalaking iyon. Hindi ito laging nasa tabi niya. Hindi rin ito palaging nagsasalita. Pero palagi siyang nandoon kapag kailangan niya.
Kapag mali ang format ng report, si Jiro ang tahimik na naglalagay ng sticky note sa gilid ng monitor niya. Kapag sablay ang tawag niya sa kliyente, si Jiro ang dahan-dahang nag-e-explain kung paano aayusin, hindi sa harap ng lahat, kundi sa gilid lang. Kapag ramdam niyang naiirita na siya at gusto nang sumabog, isang biro lang ni Jiro, sapat na para humupa ang inis. "Oh, CEO!" bulong ni Jiro, minsang napansin niyang nakasimangot si Luna. "Relax ka lang, hindi ka pa boss!" Napalingon si Luna, nakakunot ang noo. "Ano nang sinabi mo?" Ngumiti si Jiro, inosente. "Sabi ko, see you!" "Sinungaling!" irap ni Luna. Pero hindi niya napigilang mapangiti. Isang umaga, dumating si Luna sa opisina na mas maaga kaysa dati. Tahimik pa ang buong floor. Iilan pa lang ang empleyado. May hawak siyang kape, unang beses niyang bumili bago pumasok. Madalas kasi, diretso siya agad sa desk. Pagdating niya roon, napahinto siya. May papel sa ibabaw ng mesa niya. "Good morning! Kape muna bago stress?" Napatingin siya sa paligid. Wala si Jiro. Napaupo siya, hawak ang papel, may kakaibang init sa dibdib. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla niyang naisip na parang mas madali ang araw na iyon. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Jiro, may hawak na folder. "Maaga ka sabi nito. "Tahimik kasi," sagot ni Luna. "Mas okay," tumango si Jiro. "Oo, tahimik bago gulo." Tumawa siya, mahina. "Ikaw ba ang nag-iwan nito?" Itinaas ni Jiro ang kilay. "Ano?" Ipinakita ni Luna ang papel. Nagkibit balikat si Jiro. "Baka multo?" "Multo na marunong mag-inisyal?" tanong niya. Ngumisi si Jiro. "Malay mo?" Umiling si Luna. "Salamat." Hindi sumagot si Jiro agad. Tumingin lang ito sa kanya, seryoso saglit, bago nagsabi, "Walang anuman." Habang lumilipas ang mga araw, mas nagiging visible ang pagiging malapit nila. Napapansin ng ibang empleyado. "Parang lagi kayong magkasama," puna ng isang katrabaho. "Hindi depensa ni Luna." "Defensive!" bulong ni Jiro. Siniko niya ito. "Tumahimik ka." Pero kahit ayaw niyang aminin, may parte sa kanya na sanay na sa presensya ni Jiro. At sa tuwing wala ito, may kakaibang kakulangan. Isang beses, hindi pumasok si Jiro. Nagulat si Luna nang mapansing bakante ang mesa nito. "Nasaan si Jiro?" tanong niya sa katabing empleyado. "May seminar daw," sagot nito. "Buong araw," tumango si Luna. Pero buong araw din siyang hindi mapakali. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang oras. Parang mas mabagal gumalaw ang araw. Mas maingay ang opisina. Mas mabigat ang trabaho. "Arte mo," bulong niya sa sarili. Kinahapunan, may bigla ang meeting. Hindi handa si Luna. Nagkagulo ang files. May data na hindi niya kabisado. At sa gitna ng diskusyon, may tanong na hindi niya nasagot agad. Naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya. "Miss Luna?" tawag ng manager. "May input ka ba?" Nanlamig ang kamay niya. Bago pa siya tuluyang mataranta. "Sorry po," sabi ng pamilyar na boses. "May clarification lang po ako." Lumingon siya. Si Jiro. Nakatayo sa pintuan, bahagyang hinihingal, may hawak na notebook. "Late ka," bulong niya. Ngumiti si Jiro. "Traffic!" Ipinaliwanag ni Jiro ang kailangan. Maayos. Diretso. Klaro, tahimik ang meeting. Nang matapos, napabuntong hininga si Luna. "Akala ko seminar ka," sabi niya habang naglalakad sila palabas. "Natapos agad," sagot ni Jiro. "Kaya bumalik ako." "Para sa trabaho?" tanong niya. Tumingin si Jiro sa kanya. "Para siguraduhin na okay ka." Napahinto si Luna. Saglit. Isang segundo lang, pero sapat para maramdaman niyang may bumabangga sa dibdib niya. Pagkatapos ng trabaho, nagkasabay silang maglakad palabas ng building. Tahimik ang paligid, palubog na ang araw. Mainit pa rin ang hangin. "Jiro,"
Biglang sabi ni Luna. Sagot nito. Bakit ka mabait sa akin? Tanong niya. Diretso. Huminto si Jiro. Tumigil din si Luna. Nagkatinginan sila. Hindi naman ako mabait, sagot ni Jiro. Pasensyoso lang. Bakit? Tanong niya ulit. Huminga ng malalim si Jiro. Kasi alam ko yung pakiramdam na wala kang alam, pero inaasahan ka ng lahat. Nanahimik si Luna. Lahat tayo may pinanggagalingan, dagdag ni Jiro. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Sa sandaling iyon, gusto niyang sabihin ang totoo. Gusto niyang sabihin kung sino talaga siya, kung bakit siya nandito, kung gaano kabigat ang sikreto niya. Pero natakot siya. Kaya ang sinabi na lang niya, salamat, ngumiti si Jiro. Anytime. Kinagabihan, habang nasa bahay si Luna, tinawagan siya ng ama niya. Kamusta ka? Tanong ng ama. Seryoso? Pagod? Sagot niya. Ganyan talaga, sagot ng ama. Natuto ka na ba? Huminga siya. May mga araw na gusto kong sumuko. Tama, sabi ng ama. Ibig sabihin, natututo ka. Napapikit si Luna. Anak, dagdag ng ama. Hindi kita inilagay dyan para pahirapan. Inilagay kita dyan para makilala mo ang sarili mo. Naalala niya si Jiro. Kung paano siya gabayan. Kung paano siya ipagtanggol. Kung paano siya hindi tratuhing espesyal, kundi pantay. Opo, sagot niya. Pagkatapos ng tawag, naupo siya sa kama. Sa unang pagkakataon, tinanong niya ang sarili niya. Paano kung hindi lang trabaho ang natutunan niya rito? Paano kung may mas malalim pa? At sa gabing iyon, bago siya matulog, isang pangalan ang paulit-ulit na pumasok sa isip niya. Hindi CEO, hindi anak, hindi boss, kundi Jiro. Lumipas ang mga buwan. Kung dati ay binibilang ni Luna ang araw para lang matapos ang linggo, ngayon ay halos hindi na niya namamalayang mabilis na pala ang takbo ng oras. Hindi dahil gumaan ang trabaho, mas dumami pa nga ang responsibilidad niya, kundi dahil natuto na siyang huminga sa gitna ng pagod. At sa tabi ng pagod na iyon, laging naroon si Jiro. Hindi lantaran, hindi halata, pero sapat para maramdaman. Tuwing umaga, sabay silang nagkakape sa pantry. Walang seremonyas, walang plano. Minsan nga, tahimik lang sila. Pero hindi awkward. Parang natural na. Mukha kang puyat, puna ni Jiro isang umaga habang inaabot sa kanya ang tasa. Hindi lang mukhang puyat, sagot ni Luna. Puyat talaga. Ngumiti si Jiro. Worth it? Huminga siya. Hindi ko alam. Pero ginagawa mo pa rin, sagot ni Jiro. Tumango si Luna. Oo. Isang araw, inatasan si Luna sa isang maliit na project. Hindi ito bongga. Hindi rin ito kritikal. Pero unang beses itong ipinaubaya sa kanya. Mag-isa. Kinabahan siya. Jiro! Bulong niya habang nag-aayos ng files. Paano kung pumalpak ako? Sumandal si Jiro sa mesa niya. Di pumalpak! Napatingin siya. Yan na yon? Oo! Sagot ni Jiro. Walang taong hindi pumapalpak. Madali mong sabihin, sagot ni Luna. Ngumiti si Jiro. Madali ko ring naranasan. Tahimik si Luna. Hindi ka nag-iisa, dagdag ni Jiro. Pero hindi rin kita sasalo palagi. Napakunot ang noo ni Luna. Ang labo mo, tumawa si Jiro. Kaya mo yan. Sa araw ng presentation, nanginginig ang kamay ni Luna. Pero pinilit niyang panatilihing steady ang boses. Isang slide, 2, 3. Tahimik ang room. Nang matapos siya, walang palakpak, walang papuri. Pero walang puna. Lumapit ang manager. Okay yan, may aayusin pa, pero okay ang simula. Paglabas nila, napaupo si Luna sa upuan na pabuntong hininga. Hindi ako namatay, sabi niya. Ngumiti si Jiro. Achievement! Natawa si Luna. Totoong tawa. Hindi pilit. Mula noon, mas naging magaan ang samahan nila. Hindi pa rin malinaw. Walang label. Walang aminan.
Pero may mga sandaling sapat na ang tingin, ang biro, ang tahimik na pag-upo sa tabi ng isa't isa. Isang beses, inabot sila ng ulan pa uwi. Nasa waiting shed sila. Basa ang sahig. Amoy ulan ang hangin. Hindi ka ba nagdadala ng payong? Tanong ni Jiro. Umiling si Luna. Hindi ako marunong magplano. Tumawa si Jiro. Obvious. Biglang umulan ng mas malakas. Nagkatinginan sila. Gusto mo bang... Sabay nilang sabi. Tumigil sila pareho. Naunang tumawa si Luna. Ikaw, muna. Hatid kita, sabi ni Jiro. Nag-alinlangan siya saglit bago tumango. Sige. Habang naglalakad sila sa ilalim ng iisang payong, ramdam ni Luna ang lapit ni Jiro. Hindi siya hinahawakan. Hindi rin siya inilalayo. Saktong distansya. Saktong init. Tahimik. Jiro, biglang sabi ni Luna. May gusto ka ba sa akin? Huminto si Jiro. Huminto rin si Luna. Umuulan pa rin. Tumingin si Jiro sa kanya. Seryoso. Walang biro. Walang ngiti. Meron, sagot niya. Diretso. Nanlamig si Luna. Pero, dagdag ni Jiro. Hindi ko alam kung hanggang saan. Huminga siya. Hindi rin ako sigurado. Tumango si Jiro. Okay lang. Okay lang? Tanong ni Luna. Basta malinaw, sagot ni Jiro. Hindi kita pipilitin. Hindi rin kita iiwan. May kurot sa dibdib ni Luna. Halo ng saya at takot. Nagpatuloy silang maglakad. Kinabukasan kinausap si Luna ng ama niya. 6 na buwan na, sabi ng ama. Kita ko ang pagbabago mo. Tahimik si Luna. Handa ka na, dagdag ng ama. Sa susunod na linggo, ipapakilala kita. Nanlaki ang mata ni Luna. Ano? Bilang CEO, sabi ng ama. Nanikip ang dibdib ni Luna. Paano ang trabaho ko dito? Ngumiti ang ama. Tapos na ang training mo? Naalala niya si Jiro. Paano kung magbago ang lahat? Paano kung mawala ang pagiging normal? Anak, sabi ng ama. Seryoso. May mga desisyon na hindi mo pwedeng takasan. Napapikit si Luna. Opo, sagot niya. Sa opisina, hindi niya masabi kay Jiro ang nalalapit na mangyayari. Gusto niya. Pero natatakot siya. Natatakot siyang mawala ang kung anuman ang meron sila na ngayon. Isang hapon, habang magkasabay silang nag-aayos ng files, nagsalita si Jiro. Luna, sabi niya. Sagot niya. Kung sakaling magbago ang lahat, tanong ni Jiro. Mananatili ka pa rin ba? Nanlaki ang mata ni Luna. Bakit mo tinatanong yan? Ngumiti si Jiro. Wala lang. Feeling ko, may parating. Tumahimik si Luna. Gusto niyang sabihin ang totoo. Pero ang lumabas sa bibig niya, hindi ko alam. Tumango si Jiro. Fair. Pero sa likod ng simpleng sagot na iyon, may bigat. At sa gabing iyon, mag-isa si Luna sa kwarto niya. Nakatingin sa kisame. Alam niyang papalapit na ang sandaling magbabago ang lahat. At alam din niyang may isang taong masasaktan. Lumipas ang ilang araw na may kakaibang bigat sa dibdib ni Luna. Hindi dahil sa trabaho, sanay na siya roon. Hindi rin dahil sa pagod. Araw-araw na iyon. Kundi dahil sa lihim na alam niyang malapit nang mabunyag. Sa opisina, pareho pa rin ang lahat sa panlabas. Pareho pa rin ang mga nangiti, ang kulitan, ang sabay na kape sa umaga. Pero sa loob ni Luna, bawat sandali kasama si Jiro ay parang may oras na umaandar pabaliktad. Parang countdown. Isang umaga, dumating si Luna na mas tahimik kaysa dati. Uy! Bati ni Jiro habang inaabot ang tasa niya. Himalang wala kang reklamo. Ngumiti si Luna, pilit. Pagod lang, tiningnan. Siya ni Jiro ng matagal. Hindi nagsalita, hindi nagbiro. Sigurado? Tanong niya. Mahinahon. Tumango si Luna. Oo. Pero alam niyang hindi siya nito lubos na pinaniwalaan. Sa gitna ng linggo, inatasan silang dalawa sa isang maliit na fieldwork. Client visit sa labas ng opisina. Hindi enggrande. Hindi rin big deal. Pero para kay Luna, espesyal iyon.
First time nilang magkasama sa labas ng opisina. Bilang sila lang. Habang nasa sasakyan, tahimik si Luna, nakatingin sa bintana. Okay ka lang? Tanong ni Jiro habang nagmamaneho. Oo, sagot niya agad, pero may konting delay. Ngumiti si Jiro. Yan ang sagot ng taong hindi okay. Napailing si Luna. Ikaw talaga, tumawa si Jiro. Nakakabasa lang. Pagdating nila sa site, maayos ang naging usapan. Maiksi, propesyonal. Pagkatapos, pauwi na sila agad. Sa daan, dumaan sila sa isang maliit na kainan. Gutom ka? Tanong ni Jiro. Umiling si Luna. Hindi. Huminto ang sasakyan. Tiningnan siya ni Jiro. Luna? Napabuntong hininga siya. Okay, gutom ako. Ngumiti si Jiro. Tagumpay. Akala ko ba? Sa loob ng kainan, tahimik ang paligid. Ilang tao lang. Mainit ang sabaw. Simple ang pagkain. Habang kumakain sila, napansin ni Luna kung gaano kasimple si Jiro. Walang arte, walang reklamo. Kung ano ang nandyan, sapat na. Jiro, biglang sabi ni Luna. Sagot nito. May laman pa ang bibig. Masaya ka ba dito? Tanong niya. Nagulat si Jiro. Lumunok muna bago sumagot. Hindi araw-araw, sagot niya. Pero oo. Hindi ka ba nagsisisi? Tanong ni Luna. Nandito ka pa rin? Ngumiti si Jiro. Hindi. Bakit? Tanong niya ulit. Dahil may mga taong worth it pagtiisan, sagot ni Jiro. Nakatingin diretso sa kanya. Nanlamig ang kamay ni Luna. Hindi lang trabaho, dagdag ni Jiro. Mga tao. Hindi siya nakasagot. Kinabukasan, tinawagan si Luna ng ama niya. Final na, sabi ng ama, diretso. Sa susunod na linggo ang announcement, nanikip ang dibdib ni Luna. Pa? Kailangan, sagot ng ama. Hindi na pwedeng ipagpaliban. May masasaktan, sabi ni Luna, mahina. May masasaktan kahit anong piliin mo, sagot ng ama. Ang tanong, handa ka bang panindigan? Napapikit si Luna. Opo, sagot niya. Sa opisina, mas naging mapagmasid si Jiro. Napapansin niya ang mga tawag na tinatanggap ni Luna sa labas. Ang mga sandaling bigla itong tatahimik. Ang mga oras na tila may gustong sabihin. Pero pinipili ang katahimikan. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng files, biglang nagsalita si Jiro. Luna, sabi niya. Sagot niya. Hindi tumitingin. May tinatago ka ba sa akin? Napatigil ang kamay ni Luna. Tahimik ang paligid. Dahan-dahan siyang huminga. Jiro, sabi niya, maingat. Kung sakaling may mga bagay na hindi ko pa kayang sabihin, maiintindihan ko, sagot ni Jiro agad. Basta sabihin mo lang na may dahilan. Tumingin si Luna sa kanya. May dahilan, sabi niya. Tumango si Jiro. Okay na yon. Ngumiti siya, pero masakit. Isang gabi, nag-message si Jiro. May oras ka bukas pagkatapos ng trabaho? Nagtagal bago sumagot si Luna. Meron, reply niya. May gusto lang akong ipakita, sagot ni Jiro. Kinabukasan, sabay silang umalis ng opisina. Dinala siya ni Jiro sa isang maliit na lugar sa gilid ng lungsod. Isang rooftop na tanaw ang mga ilaw ng syudad. Hindi sosyal, hindi sikat, pero tahimik. Dito ako pumupunta kapag magulo ang isip ko, sabi ni Jiro. Umupo sila sa gilid, magkatabi, tahimik. Alam mo, biglang sabi ni Jiro, hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin. Napalingon si Luna. Hindi ko rin alam, dagdag ni Jiro. Pero gusto kong malaman mo. Huminga siya ng malalim. Hindi kita tinulungan dahil may inaasahan ako, sabi niya. Ginawa ko yon dahil gusto kita. Nangilid ang luha sa mata ni Luna. Jiro, bulong niya. Hindi mo kailangang sumagot ngayon, dagdag ni Jiro. Gusto ko lang na malinaw. Tahimik si Luna. Sa sandaling iyon, gusto niyang sabihin ang lahat. Gusto niyang sabihin kung sino talaga siya. Kung anong paparating.
kung bakit siya natatakot. Pero hindi niya nagawa. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapit ang kamay niya at hinawakan ang kamay ni Jiro. Mahigpit. Isang tahimik na sagot. Ngumiti si Jiro, hindi malaki, hindi masaya, kundi kontento. Sapat na yan, sabi niya. Sa gabing iyon, habang pauwi si Luna, alam niyang nasa dulo na siya ng isang yugto. Alam niyang sa susunod na linggo, hindi na siya magiging simpleng empleyado. At alam din niyang may isang pusong posibleng masaktan sa katotohanan iyon. Hindi dahil sa kasinungalingan, kundi dahil sa timing. At sa isip ni Luna, iisang tanong ang paulit-ulit. Puso ba? O responsibilidad? Tahimik ang buong opisina ng araw na iyon. Hindi ito yung tahimik na nakaka-relax. Ito yung klase ng katahimikan na may hinihintay, may paparating, at may mababago. Ramdam iyon ni Luna sa bawat hakbang niya papasok ng building. Mas mabagal ang lakad niya kaysa dati. Mas mabigat ang dibdib niya. At kahit hindi pa nagsisimula ang araw, pakiramdam niya ay may nawawala na. Pagdating niya sa desk, wala pa si Jiro. Napatingin siya sa bakanting upuan sa tabi niya. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla siyang nakaramdam ng kaba. Late yata siya, bulong niya sa sarili. Ngunit ilang minuto ang lumipas, wala pa rin. Biglang may pumasok na email sa lahat ng empleyado. Mandatory company-wide meeting, main conference hall. Now! Isa-isang tumayo ang mga tao. May mga nagtataka. May mga nag-uusap ng pabulong. Tumayo rin si Luna. Habang naglalakad papunta sa hall, hindi niya mapigilang lumingon-lingon. Parang may hinahanap ang mga mata niya. Wala. Pagpasok niya sa conference hall, puno na ang mga upuan. Naroon ang lahat, rank and file, managers, department heads. At sa harap, nakita niya ang ama niya, ang CEO. Nanikip ang dibdib ni Luna. Tahimik ang buong hall nang magsimulang magsalita ang ama niya. Magandang umaga sa inyong lahat, wika ng ama ni Luna. Kalmado ngunit mabigat ang boses. Salamat sa pagdalo sa biglaang pagpupulong na ito. Walang gumalaw, walang umimik. Matagal na naming pinaghandaan ang araw na ito, patuloy niya. At ngayon, oras na para ipakilala ang susunod na mamumuno ng kumpanyang ito. May mga bulungan, may mga nagkatinginan, lalong bumilis ang tibok ng puso ni Luna. Please welcome, bahagyang huminto ang ama niya. My daughter. Isang hakbang. 2. 3. Parang lumulutang si Luna habang naglalakad papunta sa harap. Hindi niya marinig ang mga bulungan. Hindi niya maramdaman ang palakpakan. Ang alam lang niya, wala si Jiro sa upuan niya. Tumayo siya sa tabi ng ama. Simula ngayong araw, wika ng ama niya. Siya na ang opisyal na CEO ng kumpanyang ito. May palakpakan, may gulat, may pagkabigla. Huminga ng malalim si Luna bago nagsalita. Magandang umaga, sabi niya. Malinaw, ngunit may bahagyang panginginig. Alam kong marami ang nagulat. Tahimik ang lahat. Hindi ko sinabi kung sino ako, patuloy niya. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil gusto kong matutunan ng lahat mula sa ibaba. May ilang napatingin sa isa't isa. Maraming tumulong sa akin, dagdag ni Luna. Maraming nagturo, maraming nagtiyaga. Saglit siyang huminto. Parang may hinahanap ang mga mata niya sa gitna ng maraming tao. Wala. Bago pa tuluyang matapos ang palakpakan, bumukas ang pinto sa likod ng hall. Isang lalaking naka-formal suit ang pumasok. Kalma. May presensyang agad ramdam. Lumapit ito sa harap. Pasensya na sa pagkalate, wika ng lalaki. May pahabol lang akong anunsyo. Nagulat ang ilan. Ngumiti ang ama ni Luna. Please come. Lumapit ang lalaki kay Luna at tumayo sa tabi niya. Everyone, sabi ng ama niya.
Let me introduce the CEO of Valmont Holdings. May sake, mga napasinghap. At sa kanya idinagdag, mahinahon ngunit diretso. At siya rin ang fiancé ng aking anak. Parang huminto ang oras. Nanlamig ang katawan ni Luna. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. At sa sandaling iyon, lalo niyang naramdaman ang kawalan. Parang may isang tao na dapat nandoon, isang taong sanay niyang katabi, isang taong hinahanap ng puso niya pero wala. Natapos ang meeting, nag-umpisang magsalisan ang mga empleyado. May bumabati, may ngumiti. May congratulatory words, pero si Luna, hindi mapakali. Habang naglalakad siya palabas ng hall, lumingon-lingon siya. Sa gilid, sa likod, sa pintuan, wala. Pagdating niya sa opisina, unang ginawa niya ay tumingin sa mesa sa tabi niya. Bakante. Tinawag niya ang isang empleyado. "Excuse me?" tanong ni Luna. Pilit kalmado ang boses. "Nasaan si Jiro?" Nag-alangan ng empleyado bago sumagot. "Ma'am, nag-file po siya ng resignation kanina," sagot nito. "Immediate." Parang may humigpit sa dibdib ni Luna. Hindi siya nakapagsalita. Hindi siya umiyak. Tahimik lang siyang tumayo roon habang unti-unting nagsisink in ang lahat. Ang araw na inaakala niyang simula ay siya ring araw ng pagkawala. Tahimik ang loob ng sasakyan habang pauwi sila mula sa opisina. Walang nagsasalita. Ang driver lang ang maririnig, ang mahinang ugong ng makina, ang tunog ng gulong sa kalsada. Si Luna ay nakatingin lang sa bintana, pero wala siyang tunay na nakikita. Paulit-ulit sa isip niya ang bakanting upuan sa tabi ng mesa niya. Ang katahimikan na naiwan. Ang isang taong biglang nawala nang walang paalam. "Luna!" Mahinahong tawag ng ama niya mula sa likurang upuan. "Pagdating natin sa bahay, mag-usap tayo." Dahan-dahang tumango si Luna. Wala siyang lakas para sumagot. Pagdating sa bahay, diretso siyang naglakad papunta sa library. Ang lugar kung saan sila laging nag-uusap kapag seryoso ang paksa. Sumunod ang ama niya at isinara ang pinto. Tahimik muna. Pagkatapos, huminga ng malalim si Luna. "Pa," wika niya. Pilit pinipigilan ang panginginig ng boses. "Kailangan mo akong sagutin." Umupo ang ama niya sa harap niya. "Makikinig ako?" "Bakit?" tanong ni Luna. Diretso. "Bakit kailangan kong pumasok sa arranged marriage?" Tumahimik ang ama niya sandali bago sumagot. "Dahil delikado ang sitwasyon ng kumpanya," sabi nito. "May paparating na financial collapse kung hindi tayo makakakuha ng strategic partnership." Nanlaki ang mata ni Luna. "At ang solusyon, kasal?" "Hindi lang kasal," sagot ng ama. "Alunans." Tumayo si Luna. "Pa, anak mo ako! Bakit ngayon ko lang to nalaman?" "Tinatapos mo pa ang training mo," sagot ng ama. "Ayokong dagdagan ang bigat mo." "Pero dinagdagan mo ngayon!" Tumaas ang boses ni Luna. "Sa harapan ng lahat!" Huminga ang ama niya. "Alam kong nasaktan ka." "Hindi lang ako nasaktan," mariing sabi ni Luna. "Nabigla ako, pinahiya ako, at may nasaktan kang ibang tao." Napakunot ang noo ng ama niya. "Sino?" Hindi agad sumagot si Luna. "May mahalaga sa akin," mahina niyang sabi. "At hindi mo man lang ako tinanong kung handa ako." Tahimik ang ama niya. "Pa," dagdag ni Luna, nangingilid ang luha. "Bakit parang laging kumpanya muna bago ako?" Tumayo ang ama niya at lumapit. "Anak," wika nito, mabigat ang tinig. "Hindi ko ginawa ito para saktan ka. Ginawa ko to dahil ikaw ang magmamana ng lahat ng ito." "Pero hindi ko hiniling ang ganitong paraan," sagot ni Luna. "Alam ko," sagot ng ama. "At hindi kita pinipilit magmahal. Ang hinihingi ko lang, oras." Napailing si Luna. "Paano ang puso ko?" Tahimik ang ama niya. Pagkatapos, dahan-dahang nagsalita.
May mga laban na hindi natin pinipili, pero pinipili natin kung paano tayo lalaban. Hindi na sumagot si Luna. Pagod na siya. Kinagabihan, nagbihis si Luna para sa dinner. Simple lang ang suot niya. Hindi ingrande, hindi pang CEO, parang sinasadya niyang manatiling siya. Kahit sandali. Sa restaurant, nakaupo na ang fiancé niya. Nang makita siya nito, tumayo agad. "Good evening," wika ng lalaki. Mahinahon. "Good evening," sagot ni Luna, pilit ang ngiti. Umupo sila sa harap ng isa't isa. Tahimik ang unang ilang minuto. Naririnig lang ang kubyertos at mahinang musika. "Hindi ka okay," sabi ng fiancé niya sa wakas. Tumingin si Luna sa kanya. "Halata ba?" Ngumiti ito, banayad. "Oo," huminga si Luna. "Pasensya na, hindi ko alam kung paano ko haharapin to." Tumango ang lalaki. "Alam ko," nagulat si Luna. "Alam mo?" "Oo," sagot nito. "Alam ko kung paano ka tumingin kanina." Nanikip ang dibdib ni Luna. "Nakakahiya." "Hindi," mabilis na sagot ng lalaki. "Totoo." Sandaling tumahimik bago nagsalita muli ang fiancé niya. "Luna," wika nito, diretso ngunit kalmado. "Hindi kita pinili para ikulong." Nanlaki ang mata ni Luna. "Kung ayaw mong ituloy ang kasal, dagdag nito, sabihin mo lang." "Pero ang kumpanya," putol ni Luna. "Ako na ang bahala," sagot ng lalaki. "Kahit walang kasal, itutuloy pa rin ang partnership." Tahimik si Luna. Nangilid ang luha sa mata niya. "Bakit?" tanong niya. "Dahil ayokong maging dahilan ng pagdurusa mo," sagot ng fiancé niya. "At dahil alam kong may mahal ka." Hindi nakapagsalita si Luna. "Hindi kita pipilitin magmahal," dugtong ng lalaki. "Ang hinihingi ko lang ay katapatan." Dahan-dahang tumango si Luna. "Salamat," ngumiti ang fiancé niya. "Mag-isip ka, hindi kita minamadali." Sa gabing iyon, habang pauwi si Luna, ramdam niyang mas lumalim ang bigat ng mga desisyon na kailangan niyang harapin. May kumpanya, may pamilya, may responsibilidad, at may isang lalaking nawala nang hindi man lang niya nasabi ang totoo. Lumipas ang mga araw na tila mas mabigat kaysa dati. Sa opisina, si Luna na ang opisyal na CEO. May sariling opisina, may sariling sekretary, may mga taong biglang naging sobrang bait. Ngunit sa kabila ng bagong titulo, pakiramdam niya ay mas mag-isa siya kaysa noon. Mas tahimik, mas malamig. At sa tuwing napapadaan, ang paningin niya sa department kung saan siya nagsimula. Kusang napapahinto ang mga paa niya. Wala na ang mesa sa tabi ng dati niyang pwesto. Wala na ang pamilyar na boses na laging nagsasabing, "Relax ka lang." Isang umaga, habang abala siya sa pagbabasa ng reports, kumatok ang sekretary niya. "Ma'am Luna!" Maingat na wika ng sekretarya. "May appointment po kayo sa Valmont Holdings. Personal request po ng CEO." Napahinto si Luna. Naalala niya ang sinabi ng fiancé niya noong dinner. Ang pag-aalok nito ng kalayaan, ang hindi pagpilit. "Oo," sagot niya matapos ang ilang segundo. "I-confirm mo." Sa Valmont Holdings, sinalubong siya ng fiancé niya. Maayos pa rin, kalmado, walang bakas ng tensyon. "Salamat sa pagpunta," wika nito. "Salamat din," sagot ni Luna. Sa loob ng asadin, conference room, maayos ang naging usapan. Profesional. Direktang tinatalakay ang partnership, ang rescue plan para sa kumpanya. Ngunit sa gitna ng diskusyon, napansin ni Luna ang sinabi ng fiancé niya. "May suggestion ako," wika ng lalaki. "May isang tao sa company niyo na tingin ko ay malaking kawalan." Napatingin si Luna. "Sino?" "Si Jiro," sagot ng fiancé niya. Diretsahan. Nanlamig ang dibdib ni Luna. "Kilala mo siya?" tanong niya. Ngumiti ang fiancé niya, bahagya. "Nag-background check ako. Hindi dahil nagseselos ako, kundi dahil gusto kong maintindihan kung sino ang taong hinahanap ng mata mo."
Tahimik si Luna. Magaling siya, dagdag ng fiancé niya. Consistent, loyal, hindi madaldal pero maaasahan. Alam ko, mahina niyang sagot. Huminga ang fiancé niya. Nag-resign siya ng tahimik, walang reklamo, walang kondisyon. Parang may kumurot sa puso ni Luna. Nasaan siya ngayon? Tanong niya. Halos pabulong. May maliit na kumpanya na nag-offer sa kanya. Sagot ng fiancé niya. Hindi ganun kalaki ang sahod, pero malinaw ang growth. Tumango si Luna. At sa sandaling iyon, may malinaw na desisyon na nabuo sa loob niya. Kinagabihan, nag-isa si Luna sa opisina. Bukas ang ilaw, tahimik ang floor. Binuksan niya ang lumang folder, ang unang project na ginawa niya bilang ordinaryong empleyado. Doon, nakita niya ang mga notes ni Jiro, mga corrections, mga simpleng payo. Napahawak siya sa papel. Ang tanga mo! Bulong niya sa sarili. Bakit hindi mo sinabi agad? Napapikit siya. Sa unang pagkakataon, umiyak siya. Hindi dahil sa kumpanya, hindi dahil sa pressure, kundi dahil sa isang taong pinili niyang itaguan ng katotohanan. Kinabukasan humarap siya sa ama niya. Pa, wika ni Luna, malinaw at diretso. May gusto akong gawin. Tumingin ang ama niya. Ano iyon? Gusto kong ayusin ang mga nasira, sagot niya. Hindi bilang CEO, kundi bilang anak mo. Tahimik ang ama niya sandali bago nagsalita. Handa ka na bang harapin ang magiging resulta? Tanong nito. Tumango si Luna. Opo. Huminga ang ama niya. Kung yan ang desisyon mo, susuportahan kita. Napangiti si Luna. Hindi malaki, pero totoo. Sa labas ng building, habang papalubog ang araw, nakatayo si Luna mag-isa. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang maging CEO siya, wala siyang bit-bit na papel, wala siyang hawak na titulo. Ang dala lang niya, isang desisyon. Hanapin ang lalaking tumayo sa tabi niya noong wala pa siyang kapangyarihan. At sa isip niya, iisa lang ang tanong. Huli na ba ang lahat? O may pagkakataon pa? Maaga pa lamang kinabukasan ay gising na si Luna. Hindi dahil sa alarm, kundi dahil sa desisyong hindi na niya kayang ipagpaliban. Tahimik ang bahay. Walang meeting, walang board call. Wala ring assistant na nag-aabang ng schedule. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, hinayaan ni Luna ang sarili niyang mamili ng gagawin. Hindi bilang CEO, kundi bilang isang babaeng may hinahanap. Pagdating niya sa opisina, hindi siya dumiretso sa executive floor. Sa halip, bumaba siya sa HR department. Nagulat ang HR manager nang makita siya. Ma'am Luna? Gulat na sabi nito. Agad na tumayo. May maitutulong po ba ako? Oo, sagot ni Luna. Diretso. May itatanong lang ako? Umupo siya sa tapat ng mesa. Tungkol ito kay Jiro, dagdag niya, malinaw. Nagkatinginan ang HR staff. Ah, si Jiro po, sagot ng HR manager. Maingat. Nag-resign po siya formally. Complete po ang clearance. May contact details ba kayo? Tanong ni Luna. Nag-alinlangan ng HR manager. Ma'am, policy po kasi. I'm not asking as your CEO. Putol ni Luna. Mahinahon ngunit matatag. Humihingi ako bilang tao. Tahimik ang HR manager sandali bago tumango. I'll see what I can do, sabi nito. Ilang minuto ang lumipas. Isang papel ang inilapag sa mesa. Address. Isang maliit na opisina sa labas ng lungsod. Napahawak si Luna sa papel na parang baka maglaho. Salamat! Wika niya, totoo ang tinig. Hindi siya nagpa-driver. Siya mismo ang nagmaneho. Habang binabagtas ang kalsada, paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang mga tanong. Paano kung ayaw na niya akong makita? Paano kung galit siya? Paano kung huli na talaga? Pagdating niya sa address, isang simpleng building ang bumungad sa kanya. Walang engranding signage, walang glass walls. Tahimik lang.
Huminga siya ng malalim bago pumasok. Sa loob, may iilang empleyado. Abala, simple ang galaw. "Excuse me," sabi ni Luna sa isang staff. "Nandito ba si Jiro?" Napatingin ang babae sa kanya. Nagtataka. "Si Jiro po," tumango si Luna. "Sandali po," sabi ng babae at pumasok sa isang maliit na opisina. Ilang segundo ang lumipas. Bumukas ang pinto. At doon niya siya nakita. Si Jiro. Pareho pa rin. Simple ang suot, bahagyang kusot ang buhok, may hawak na folder. Pero sa mata niya, may bago. Mas seryoso. Mas tahimik. Nagkatinginan sila. Tahimik ang paligid. "Luna," sabi ni Jiro. Mababa ang boses. "Anong ginagawa mo rito?" Lumunok si Luna. "Pwede ba tayong mag-usap?" Saglit na tumingin si Jiro sa paligid bago tumango. "Sandali!" Lumabas sila sa maliit na hallway. Tahimik. "Hindi ka na dapat na nandito," sabi ni Jiro, hindi galit, pagod. "Alam ko," sagot ni Luna. "Pero nandito ako dahil kailangan." "Bilang CEO?" tanong ni Jiro. Bahagyang nangiti mapait. Umiling si Luna. "Bilang Luna," tahimik si Jiro. "Jiro," nagsalita si Luna, mabagal, malinaw. "Hindi ko sinabi ang totoo sa'yo. Mali yon." "Tama," sagot ni Jiro. "Pero naiintindihan ko." Umiling si Luna. Hindi mo dapat intindihin. Dapat kong sinabi." Huminga siya ng malalim. "Natakot ako," dagdag niya. "Natatakot akong mawala ka kapag nalaman mo." Ngumiti si Jiro, maliit. "At nawala pa rin ako." Tumama iyon kay Luna. "Hindi ko sinadya," sabi niya. Nanginginig ang boses. "Hindi ko pinlano na masaktan ka." "Pero nangyari," sagot ni Jiro. Tahimik ulit. "May fiancé ka na," dugtong ni Jiro. "Hindi ba sapat na dahilan yun para tumigil ka?" Tumingin siya diretso sa mata niya. "Hindi." Nanlaki ang mata ni Jiro. "May kasunduan," paliwanag ni Luna. "Para sa kumpanya. Pero hindi ako pinipilit. May choice ako." "Choice na ngayon mo lang ginamit," sabi ni Jiro. Tumango si Luna. "Oo, at kasalanan ko yon." Saglit na tumingin si Jiro sa sahig. "Hindi kita hinabol noon," dagdag ni Luna. "Dahil hawak ko ang kamay ng taong hindi ko mahal at nawalan ako ng lakas." "Ngayon?" tanong ni Jiro. Lumapit si Luna ng isang hakbang. "Ngayon, hawak ko lang ang sarili ko." Tahimik. Mahabang katahimikan. "Hindi ko alam kung kaya ko pa," wika ni Jiro. Tapat. "Nasaktan ako." Tumango si Luna. "Alam ko, at hindi kita hinihingan ng sagot." Huminga siya. "Gusto ko lang na malaman mo ang totoo," dagdag niya. At humingi ng tawad. Tumango si Jiro, dahan-dahan. "Salamat sa katotohanan," sabi niya. "Kahit huli." Tumingin siya kay Luna. "Pero kailangan ko ng oras," dagdag niya. Napangiti si Luna, may luha sa mata. "Hindi ako aalis." Hindi siya humawak. Hindi siya yumakap. Tumayo lang siya roon, handang maghintay. At sa unang pagkakataon mula nang maging CEO siya, hindi siya nagmamadali. Lumipas ang mga araw na mas tahimik kaysa dati. Hindi dahil walang ginagawa si Luna, mas abala pa nga ang kumpanya. May meetings, may negotiations, may deadlines na hindi pwedeng ipagpaliban. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi niya pinilit galawin. Si Jiro. Hindi siya nag-message. Hindi siya tumawag. Hindi siya bumalik sa opisina kung saan ito nagtatrabaho ngayon. Tulad ng sinabi niya, maghihintay siya. Tuwing gabi, uuwi si Luna na pagod ang katawan, ngunit gising ang isip. Minsan, nakatitig lang siya sa kisame. Minsan, hawak ang cellphone, binubuksan ang contact ni Jiro, pero hindi pinipindot ang call. Hindi ngayon, pabulong niyang sinasabi sa sarili. Bigyan mo siya ng oras. Sa isang banda, mahirap. Sanay siyang kontrolado ang lahat, mga desisyon, mga resulta, mga sitwasyon. Pero ito, hindi niya pwedeng utusan.
Hindi niya pwedeng bilhin. Hindi niya pwedeng pilitin. At doon niya tunay na naintindihan ang sinabi ng ama niya noon. May mga laban na hindi mo pinipili. Pero pinipili mo kung paano ka lalaban. Isang linggo ang lumipas. Habang nasa opisina si Luna, pumasok ang sekretary niya. "Ma'am," sabi nito. Maingat ang tono. "Nasa lobby po si Mr. Valmont." Napatingin si Luna, ang fiancé niya. "Oo," sagot niya. "Papasukin mo." Pagpasok ng lalaki, napansin ni Luna agad ang pagbabago sa mukha nito. Hindi ito tensyonado. Hindi rin seryoso. Para bang may dala itong katahimikan. Yung klaseng hindi mabigat. "Kumusta ka?" tanong ng lalaki. "Okay lang," sagot ni Luna. "Ikaw? Okay din?" sagot nito. "Napadaan lang ako." Tumango si Luna. "May kailangan ka ba?" Umupo ang lalaki sa tapat niya. "Gusto ko lang malaman kung sigurado ka na." Tahimik si Luna sandali bago sumagot. "Opo," malinaw niyang sabi. "Sigurado na ako." Ngumiti ang lalaki. Hindi nasaktan. Hindi galit. "Salamat sa pagiging tapat," sabi nito. "I told my parents." Nanlaki ang mata ni Luna. At hindi sila natuwa. Sagot nito, tumawa ng mahina. "Pero naiintindihan nila." Napahinga ng maluwag si Luna. "Salamat. Tulad ng sinabi ko," dugtong ng lalaki. "Itutuloy pa rin ang partnership. Hindi ka nag-iisa." Tumayo ito. "Luna," dagdag niya, bago tuluyang umalis. "Sana maging masaya ka." Ngumiti si Luna. "Ikaw rin." Nang maisara ang pinto, napapikit si Luna. Isang bahagi ng bigat ang tuluyang nawala. Kinagabihan, habang pauwi si Luna, may pumasok na notification sa phone sa kaun niya. Isang mensahe. "Jiro, sandaling." Natigil ang paghinga niya bago binuksan ang message. "Pwede ba tayong magkita?" Isang simpleng tanong, pero sapat para manginig ang kamay niya. Agad siyang sumagot. "Oo." Nagpadala si Jiro ng lugar at oras. Sa maliit na kafe kung saan sila unang nag-usap ng seryoso, naghintay si Luna. Maaga siyang dumating. Hawak ang tasa ng kape, nanginginig ang daliri. Pagpasok ni Jiro, tumingin siya agad. Tahimik silang nagkatitigan. Umupo si Jiro sa harap niya. "Salamat sa pagpunta," sabi nito. "Salamat din," sagot ni Luna. "Tahimik muna." Pagkatapos, nagsalita si Jiro. "Ginamit ko ang oras," wika niya. "Para mag-isip," tumango si Luna. "Hindi kita minamadali." "Tama," sagot ni Jiro. "At salamat doon." Huminga si Jiro. "Nasaktan ako," sabi niya. "Hindi dahil CEO ka, kundi dahil pakiramdam ko, wala akong lugar sa mundo mo." Nangilid ang luha ni Luna. "Hindi totoo yon." "Totoo noon," sagot ni Jiro. "Pero ngayon," huminto siya sandali. "Ngayon, kita ko kung paano ka lumaban para sa totoo," dugtong niya. At doon ako humanga. Nanikip ang dibdib ni Luna. "Hindi ako galit," dagdag ni Jiro. "Pero natakot ako." "Tao ka," sagot ni Luna. Mahina. "May karapatan ka," tumango si Jiro. "At ngayon," wika niya, diretso ang tingin. "Gusto kong subukan ulit." Napaluha si Luna. "Hindi agad," dagdag ni Jiro. "Hindi mabilis. Hindi madali." Tumango si Luna. "Kahit gaano katagal." Ngumiti si Jiro, unang totoong ngiti matapos ang mahabang panahon. "Hindi kita hahawakan kung hindi ka sigurado," sabi niya. Lumapit si Luna ng bahagya. "Sigurado ako." Hindi sila naghalikan. Hindi sila nagyakapan. Ngunit sa pagitan ng katahimikan, may malinaw na simula. Sa gabing iyon, habang naglalakad pa uwi si Luna, mas magaan ang dibdib niya. Hindi dahil tapos na ang lahat, kundi dahil tama na ang direksyon. At sa isip niya, malinaw ang isang bagay. Hindi lahat ng happy ending ay biglaan. Minsan, kailangan mo na itong ipaglaban. At hintayin. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting bumalik ang normal na takbo ng mga araw.
ngunit hindi na tulad ng dati. Sa kumpanya, si Luna ay hindi na lamang kilala bilang CEO. Kilala na siya bilang isang leader na marunong makinig. Isang boss na hindi nakakalimot kung paano magsimula sa ibaba. Madalas siyang bumaba sa mga department, hindi para mag-inspection, kundi para makipag-usap. Hindi na siya hinahanap ng mga empleyado dahil sa takot. Hinahanap siya dahil may tiwala. At sa bawat pagkakataong bumababa siya sa mga floor, palaging may isang tao na hinahanap ng mga mata niya. Si Jiro. Hindi na ito bumalik bilang empleyado ng kumpanya. Hindi niya iyon hiniling at nirerespeto ni Luna ang desisyon niya. Sa halip, pinanood niya kung paano unti-unting bumuo ng sariling pangalan si Jiro sa maliit na kumpanyang pinili nito. Hindi enggrande, hindi mabilis, pero tapat. At iyon ang hinangaan niya. Tuwing weekends, nagkikita sila. Minsan sa kafe, minsan sa tahimik na park, minsan simpleng lakad lang sa kalsada. Walang label sa simula, walang pangako, walang pressure. Isang araw, habang magkasama silang naglalakad sa isang tahimik na hapon, huminto si Jiro. "Luna," wika niya, malinaw at kalmado. Sagot ni Luna, nakangiti. "Hindi kita hinahabol dahil CEO ka," sabi ni Jiro. "Hinahabol kita dahil ikaw ka." Napangiti si Luna pero may luha sa mata. "Alam ko," sagot niya, "at hindi na ako tatakbo." Ngumiti si Jiro. Sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ni Luna. Hindi nagmamadali, hindi nanginginig. Mahigpit. Sigurado. Isang gabi, inimbitahan ni Luna ang ama niya para sa hapunan. Tahimik silang kumain sa simula. Hanggang sa nagsalita si Luna. "Pa!" wika niya, mahinahon. "May gusto akong ipakilala sa'yo." Nagtaas ng tingin ang ama niya. Ilang segundo ang lumipas bago pumasok si Jiro sa dining room. Tumayo si Jiro at yumuko ng bahagya. "Magandang gabi po." Sinipat siya ng ama ni Luna. Mula ulo hanggang paa. Walang galit. Walang pangmamaliit. Isang seryosong pagtingin. "Jiro," wika ng ama niya sa wakas. "Narinig ko na ang tungkol sa'yo." Tumango si Jiro. "Opo." "Alam mo ba kung sino ang anak ko?" Tanong ng ama. "Opo," sagot ni Jiro. Diretsahan. "At alam ko rin po kung sino siya bago pa ang lahat." Napangiti ang ama ni Luna. Isang ngiting bihira. "Kung ganoon," sabi nito, "alam mo rin kung gaano kabigat ang mundo niya." "Opo," sagot ni Jiro. "At handa po akong samahan siya, hindi para buhatin, kundi para sa bayan." Tahimik ang silid. Pagkatapos, tumango ang ama ni Luna. "Kung yan ang pipiliin niya," wika nito, "wala akong karapatang humadlang." Napapikit si Luna. Sa wakas, wala nang kailangang patunayan. Isang taon ang lumipas. Sa isang simpleng rooftop, kung saan minsang umamin si Jiro nang nararamdaman niya, nakatayo ulit sila. Tahimik ang gabi. Maliwanag ang mga ilaw ng syudad. "Jiro," sabi ni Luna, may ngiti sa labi. "Naalala mo ba dito?" Tumango si Jiro. "Oo, takot ako noon," sabi ni Luna. "Sa totoo lang, hanggang na ngayon." Ngumiti si Jiro. "Ako rin?" Huminga si Luna. "Pero mas natatakot akong mawala ka." Lumapit si Jiro. At sa unang pagkakataon, siya ang lumuhod. "Luna," wika niya. Malinaw, hindi nanginginig. "Hindi kita kayang ipangako ng mundo, pero ipapangako kung pipiliin kita. Araw-araw." Tumulo ang luha ni Luna. "Oo," sagot niya agad. "Pipiliin din kita." Mahinang hiyawan. Palakpakan. Mga kaibigang tahimik na nanood sa gilid. Mga taong naging saksi sa paglalakbay nila. Sa dulo ng araw, hindi kasal ang unang dumating. Hindi ingrandeng seremonya, kundi kapayapaan. Pag-uwi nila, magkatabi silang nakahiga, tahimik. "Jiro," bulong ni Luna. "Salamat sa paghihintay." Ngumiti si Jiro. "Salamat sa pagbabalik." At sa wakas, alam ni Luna,
Hindi niya kailangan pumili sa pagitan ng puso at responsibilidad. Dahil kapag tama ang tao, magiging kakampi ang tadhana. At dito nagtatapos ang kanilang kwento, hindi bilang CEO at empleyado, kundi bilang dalawang taong piniling magmahal sa tamang oras.